Hello guys! Good morning! It's Wednesday today. Happy Wednesday po. Prepare naman tayo ng babaunin ni Matthew tsaka Mila. Kabababa lang po namin. Mga bata on time din baba. Ay, medyo maingay ngayon. Kung mag-away na. Oh, okay. So today ay Wednesday. Ibig sabihin, office po tayo today from 9 to 1. Yun yung ano natin, ganap. Tapos after kong mag-work, mag-atay ko sa mga bata. And then, hatid si Mila sa swimming. Yan po yung Wednesday ganap ko. Si Mila po kasi ngayon nagsiswimming na guys. Kung alam nyo lang. Parang hindi ko pa na-share sa inyo. Bali, nag-start po si Mila mag-swimming nung, kailan ba yun? February 5 ata. Yun ba sa first week ng February yun. Tapos ngayon March na. Ay, mag-April na nga. So medyo nagtagal-tagal na po siya sa swimming lesson niya. Pero kailangan niya pang matuto. Kaya ngayon, yung teacher niya, inobserbaran siya. Kaya nung last week po, nakausap ko siya. Kaya tinanong ko kumusta si Mila, ano nang improvement niya, or kung mamumove ba siya sa bath 2. Kaya yung kaibigan ni Mila, yung best friend niya po, si Liana, sabay po yan sila sa swimming lesson. Tapos magaling na yung batang yun. So medyo tagilid tong buranday natin guys kung masama din siya sa bath 2. May dalawang limang po yun, kumbaga swimming pool. Yung una, yun parang sa mga beginners, tapos mag-aral-aral sila kung paano palutang-lutang. Tapos yung sa bath 2 ata, yung parang na sila sa baba, mag-dawkan ba, basta magsisid. Kaya sana mamayang hapon, galingan itong isa. Nak! Alam mo na gagawin mo mamayang hapon, ha? Ay parang hindi ka mamayang hapon, sabi ko. Para hindi ka maiwan sa bath-end. Kaya si Marcel last week din, sinabihan ko nung katapos ng mag-swimming ni Mila na kailangan niya mag-order ng ni Mila, swimsuit. Kagahapon lang dumating yung in-order ng aming Papa Bear. Ayun guys, akin anak yung swimming, mo? Yung pang-swimming mo? Para makita nila. Kailangan po namin yan siyang pilitin na yan yung niya. Masuot mamaya. Kaya yung sinusuot niya pong Batman. Batman po kasi yung sunod niya sa swimming lesson. Ang nangyayari guys, mabilis siyang malamigan. Kaya medyo siya, balot eh. Sabi kay Marcel, dapat yung suot niya is talagang very lang siya, open, tsaka swimsuit po talaga. Kaya nangyayari, kapag tinuturuan na siya ng youth niya or ng teacher niya na ganyan ba, yung magpalutang-lutang lang, nanginginig siya, tapos naninigas yung katawan niya. Kaya nakita ko kasi last week, kaya ako yung nagbantay sa mga bata doon. Ganun kasi kapag may swimming mga bata, kailangan may maiwan po sa loob na isang nanay kaya para mag-guide papunta sa CR. Halimbawa may gustong batang mag-ihi. Pero hindi po yung sasabahan sa loob ha. Iatid lang yun tapos isasara lang yung pinto. Tapos ako sa labas lang ako mag-antay. Kaya bawal yun samahan guys. So yun na nga, nakita ko si Mila last week na as in naninigas siya tapos nanginginig. So hindi din siya makafocus sa tinuturo sa kanyang teacher niya. Kaya sinabihan ko si Marcel last week, kailangan this week or mamayang hapon, may swimsuit na si Mila. Masunod naman ang ating Papa Bear. Nag-order agad siya nung weekend. Ready nang magpasok tong dalawa guys. Na-ready ko na din po yung baon ni Kuya at Mila. Uy, Kuya, yung milk mo. Dito ko sa binakata. Grabe na. Kalaki mo na, uy. Huwag mo na mag-jowa, ha? Okay? Okay. Ow! You know what jowa is? Yeah. Ano yan? Say bye dun. Mama! Ata, nag-push up na. Patingin, patingin. Wow. 1, 2, 3, 4. Kuya, ikaw kuya, mag-push up. Kuya. Coach Mila. Mag-badminton tayo? Bago sila magpasok sa school, magkanya-kanya kami ng buhay. Kailangan mo na may badminton, guys. Hindi na, kay pala, may milk ka pa sabi ni Papa. Si Mila, pwede na, kahit tapos na yung milk niya, ubos na. Come here. Kahapon pala, alam nyo, nag-city ako. Binili ako si Mila ng pantalon. Halika dito na. Pakita mo sa kanya ng pantalon mo. Paura. Pakita sa kanya pantalon mo. Ayan, guys. Pang-astig. Kay, alam itong batang to. Problemado ko dito lagi, every week. Kaya ang gusto niyang suotin lagi, iisang damit lang sa isang linggo.
Ay, sabi ko sa kanya, nak, hindi pwede yung ganyan. Yung suot ka ng isang damit lang sa isang linggo. Mana sa papa. Kaya kahapon, nag-city po ako. Yun yung purpose ko. Tapos kinita ko yung mga kaibigan kong Vietnamese, si Fong, tsaka si Pio. So, sama-sama po kami kahapon. Hindi lang ko rin siya sa H&M ng pantalon. Ano yan, Nay? Matthew, mag-milk ka muna doon. Nay, ma, you have no kind milk. Milk mo is of drink ka. Okay. Come on, doon ka na. Mag-badminton na tayo. Kaya ngayon, ayan o. Pinasuot ko sa kanya yung pantalon niya. Hindi na siya nakahindi. Kaya alam niyo, pag sinama ko itong mamili, magsabi lagi yan, maliit yan, mama, hindi yan magkasya. Ibig sabihin niya yan, hindi niya gusto. Pero kaya ngayon, gusto mo yung pantalon mo na? Yes. Yeah, mo, yan. Eh? Oh? 2,000 years later. Continuation yung vlog natin today, guys. Hindi po ako nakapag-vlog sa office nung nakarang araw. Masyado maputing ano natin yung tsura. Maglabas ako ngayon, kaya i-check ko po yung bike ko. Kwento ko sa inyo kung bakit ko i-check na yung bisikleta ko. Kasi alam nyo kahapon, Thursday, si Matthew po, sinundo ko sa ano niya, judo lesson. Na-aksidente kami, guys. Wait lang. Check ko, ayan. Okay naman, hindi siya flat. Pasok muna sa bahay kay kalamig. Sabi kasi ngayon ni Marcel, check ko daw yung bisikleta ko kung nasira talaga yung sa may likuran. Kaya kung sira, ihatid niya ako sa trabaho. Kaagap ko pa man niya magpasok sa aming trabaho. Pero kaya ukop yung bisikleta ko. Dito tayo sa upuan. So, ito na nga yung nangyari kahapon, guys. Wait lang, kaya parang naano ko ngayon sa ano natin. Fez. Hindi man siguro masyadong maputi, no? Or baka sa ano lang to, lighting dito sa bahay. Kay binuksan ko po yung yung bintana namin. So, ito na nga ang kwento natin kahapon. Nag-work ako kahapon from 12 to 4. Every Thursday po kasi si Matthew, sinusundo ko yan siya sa niya, judo lesson niya. Kaya yung out ko sa trabaho, sa store, is alas 4. Tapos yung judo ni Matthew every Thursday, matatapos yun from 4 to 5. So 5, pwede ko na yan siyang pick upin. Inaantay ko po yan siya matapos bago ako mag-edit sa bahay. Every Thursday yan. Nung sinundo ko nga siya kahapon, guys, ang nangyari, 5 minutes after after namin makalayo sa location ng niya, judo lesson niya, na punta yung paa niya sa likuran ng bisikleta. As in yung, alam mo sa gulong sa likod, pumasok po talaga yung paa niya. Di ko alam kung ginawa din ng batang to eh. Medyo nagaling na ako kahapon ng konti, pero at the same time, naawa din po ako. Kaya akala ko, nung may naririnig na kong tunog-tunog, akala ko yung sa stand ko lang yun na nakalimutan kong iangat ba. Hiyay, kayong paano pala yan kuya. Grabe good yung sigaw niya. Buti na lang din kay may tumulong sa amin. Tsaka alam yung nangyari, yung yung area din kung saan din si Matthew, kumbaga nasaktan na talaga. Baga rotonda siya, baga may pa-round, may sasakyan pa ganyan, meron din pa ganyan. Buti na lang kung saan po kami na banda, sa gitna talaga guys, sa gitna ha. Pero kami po yung dapat mauna kasi bisikleta, ganyan dito. Yung may rides lagi na mauna is yung bikers. Sila po yung dapat paunahin ng mga may sasakyan. So kami yung nauna, hiyay, kaya nag-aw-aw na. Buti na lang din kay yung sasakyan sa may kabila, hindi gaano masyado din mabilis yung takbo. Taka yun nga, talagang tingin-tingin din talaga na may bike na magdaan. Hiyay, kaya nag-aw-aw na. Grabe good yung takot ko, kaya nagsigaw-sigaw na siya. Tapos pagtingin ko, ano yan? Kaya yung bisikleta ko din po, hindi na masyadong mag-andar. Kaya yung paa niya nga, tsaka yung sapatos niya, kasama yung paa niya, pumasok na talaga sa likod. So may tumulong sa amin na babae. Sabi pa ng babae, pwede ko kayong tulungan. Kaya ganyan dito guys, hindi din yung basta-basta tulong ka agad. Magtanong yan muna sila. Ganyan po sila ka-respectful. Sabi ko, sige mo Frau, sabi ko kung okay lang. Hindi tinulungan niya kami, hinawakan niya yung bike ko. Si Matthew, yung paa niya, hinawakan ko din, yung paa niya, tinatanggal ko sa may likuran. Pero kaya nag-aaw-aw man siya, kaya ang ginawa ko, binuksan ko po yung sapatos niya. Doon ko inangat yung paa niya. Ay, kaya pagtingin ko good sa paa niya, kaya iyak ko siya ng iyak. Maawa si kuya. Paklas yung yung balat ba. Grabe ha, may sapatos na yun, may medyas, napaklas pa rin. Pero kay grabe din kasi yung pagkapasok ng paa niya, buti na lang din guys. Kaya hindi po talaga siya totally nabali talaga. Kaya yun yung kinakatakot ko. Sabi ko, ay Diyos ko Lord. Sabi ko, kuya, buti na lang, ganyan lang yung nangyari sa atin. Kasi kung halimbawa kaming dalawa din natumba,
siguro kung ako lang mag-isa mag-crash sa bisikleta ko, hindi pa ako masyadong makonsensya sa sarili ko. Pero kung kasama ko yung anak ko, nako, baka buong buhay ko yan, ano ba, daladalang konsensya. Sabi pa kahapon ni Matthew pag-uwi namin sa bahay, Mama, saan ka na kukonsensya kung sa Tagalog ba? Or saan ka nasasad na nasaktan ako? Or na flat daw yung gulong ko? Yung pa talaga inisip niya guys ha. Sabi ko, nak, wala akong pakialam kung ma-flat yung gulong ko. Sabi ko, ayaw ko lang na masaktan ka. Sabi niya, okay mama. Kaya okay po si Matthew kahapon pag-uwi namin. Nung ano lang talaga, siguro na-shock din siya. Tapos ano din ako, kumbaga nag-hysterical na. Ang nangyari din po kasi, si Matthew kasi, yung bike ko, o yung upan nila ni Mia sa likod ng bike ko, is may ano talaga yun siya. Kumbaga may tungtungan nila. Iyay kay siguro naglikot-likot man yung paa niya. Hindi ko man yun siya ma-monitor o makita. Kay syempre, mag-bisikleta man ako, tapos yung bike ko, electric bike. Kabilis pa naman nun kung iturbo ko. Pero pag sila po inumila yung angkas ko, talagang hindi pa ako masyadong mabilis mag-bike. Kaya hindi ko nga napansin sa likod na nagpasok na yung paa niya, tapos hindi niya masyadong napansin. Hindi kinain ng bakal-bakal sa gulong, sa gilid-gilid. Ko lang tawag dyan. Basta alam nyo na yan guys. Nung tagal ko yung sapatos niya, nag-usap na kaming dalawa. Sabi ko, magbisikleta na ako. Hindi ko pa noon alam na nawala na din pala yung bisikleta ko guys, yung lock niya sa gulungan ko sa likuran. Hindi ko alam na flat na pala yung bike ko. Hindi, sabi ko, sige, magbisikleta na tayo kuya, kay kalayo pag namin sa bahay. Siguro mga 5 kilometers pa yung layo namin sa bahay. Or more than ata, 7 or 6 kilometers, sabihin natin, hindi ko lang sure. Pero malayo pa siya guys. Tapos, yun na nga, nagbike ako, sabi ko, ba't parang may something sa bisikleta? Akala ko nasira yung kumbaga bakal nga na pinasukan ng ni kuya ng sapatos o ng paa niya. So pagtingin ko, hala ka, kay flat man yung gulong ko guys. Na-flat talaga siya, as in wala talaga siyang hangin. Sabi ko, hala ka kuya, wala tayong hangin. So tinawagan ko si Marcel, bad trip na god ako kay before pa noon po. As in, may something na talaga ako na pinagdadaanan sa buhay. Kumbaga, bad trip na talaga ako. Before pa mangyari yung mga bagay-bagay na yan. E di nung tumawag ko sa kanya, sabi ko, na-aksidente kami dito, kailangan makuha si Matthew. Sabi ko, dandan ko na lang tong bisikleta ko. E di ang Marcel man to the rescue. Alam mo yung pagkaramdam kahapon na parang mangiyak-ngiyak na ako sa kaloob-looban ko lang ha. Hindi po talaga ako totally umiyak na may luha. Pero sa loob-loob ko lang, alam nyo, nagsigaw-sigaw na gano'n kasi sobrang bad trip sa mga pangyayari sa araw na yun, kahapon, kaya nagsabay-sabay talaga yung stress ko sa buhay. So, dandan ako. Ang Marcel pala, may naisip, pumunta siya sa sa paggawa ng bisikleta, ginawa niya, bumili siya doon ng lock, pero hindi ko alam. Inantay pala nila ako doon, katagal ko good siguro. Mga 6:30 na ata yun, nung nakarating ako doon sa paayos. Ay, hindi, kasi yung paayusan hanggang 6 yun, siguro mga 5:58 guys, kaya ang ginawa ko kahapon, nagtakbo-takbo talaga ako. Sabi ko, gusto kong maabutan yung, yung paayusan ng bisikleta, kaya yung close po noon is 6 PM. Hindi sabi ko, kaya pa to, takbo-takbo good ako. Para na gud kahapong buang, or para good na, parang may ninanakaw akong bisikleta na kailangan ko. Ganyan po yung pakiramdam ko kahapon ng mga tao kahapon, tingin-tingin na, bakit tumatakbo to? Pero kaya nakita din naman nila na flat nga yung gulong ko. So yun na nga, pagdating ko doon, as in, tinitingnan ko talaga yung time eh. Sabi ko, 3 minutes pa before mag-close, kaya tumakbo ako. Nakita ko daw ko ni Marcy na hinga. Tapos pagkita namin dalawa ulit doon sa paggawa ng bisikleta, hindi na ako pumasok doon. Sabi niya, nandito na, binili ko na. So siya din po naglagay. Tapos nung pinump niya yung bike ko sa likuran, ayun, nag-okay na. Kaya yung lock lang pala yung natanggal. Akala ko may butas din yung bike ko. Kaya ko siya guys. I mean, may sira ng konti yung kumbaga yung goma sa labas lang, hindi yung sa loob na talagang lalagyan ng hangin. Kaya ginawa ko din po kahapon, binike ko pa rin kahit flat, binike ko siya ng mga siguro mga 3 minutes lang. Kaya sabi ko kay Matthew, kaya natin to nak, sabi ko, ibisikleta ko na lang to kahit wala nang hangin. Pero kaya marinig nyo rin good, tsaka makatakot magbike na walang hangin yung bisikleta guys. Kaya talaga siya, alam nyo, mag-move, tapos yung sound kang makatakot. Sabi ko, hindi talaga kaya. Bisikleta na lang, or lang kami maglakad. I mean, si Matthew, hindi ko po siya pinaglakad ha. Sa likuran pa rin po siya ng bisikleta ko. Nung dinandan ko na nga, kaya nagkita kami kapon ni Marcel sa may, kumbaga sa isang location na kay, medyo malayo din kasi yun sa bahay. So sabi ko, doon na lang kami magkita. Magkita nga sana kami kahapon dahil precious din. Mga 6 PM dapat ata yun. Sabi ko, sige, sundin ko lang si Matthew, 5
5:30 bahay na ako niyan. Tapos from bahay, diretso kami sa sa dinner namin ni De Precious. Nag-cancel good ako mga 30 minutes before. Tapos nasa city na siya. Sabi ko, Day, pasensya na talaga, Day, kay aksidente. Hindi ko to in-expect. Mga ganyan, di ba? Alam mo yung hindi nyo in-expect na mga aksidente nga. Kaya mag-ingat na lang talaga, guys. Ngayon nga, parang medyo matakot na ako na isakay si Matthew sa likuran. Pero iniisip ko, kailangan ko rin tong malagpasan ba? Kasi kung hahayaan ko lang na matakot din ako, paano na lang kung wala si Marcel? Bisikleta lang naman yung service ko. Tapos mas natakot akong mag-drive ng sasakyan. Yung pangalang bisikleta, may mga ganyan lang nangyayari sa akin. Paano pa kung sasakyan na yan na hawak ko din yung buhay ng ibang tao, di ba? Makaano lang ba, kumbaga makatakot. Kaya sabi ko kahapon kay Matthew na, pag marinig mo rin sa likuran nyo or yung paa mo medyo sumasagi sa sa bisikleta sa likod, iangat mo kaagad palayo. Siya naman kasi siguro hindi niya rin napansin. Kaya syempre pagod din sa judo lesson. Ay goy, kay pumasok man. Hindi ko nga alam kung kumusta na ngayon yung paa niya kaya nandun po ngayon, tulog pa. Wala kasi silang pasok ngayon, kay today po ay start ng Holy Week ata. Good Friday. So wala po silang pasok sa school, pero ako magpasok ako sa trabaho. Silang tatlo lang ngayon dito sa bahay. Pero kaya hindi ko pa alam kung kumusta yung paa niya. Kaya kahapon pagdating namin, naglaro-laro siya, which is good sign na okay siya. Tapos nakakalakad naman po siya, yun nga lang may tapkas po yung niya, yung balat sa paa. Pasalamat na lang talaga ako na yun lang, guys. Kaya kung napilayan yun ako, matagal-tagal na recovery, tapos mag-uwi pagod ako sa Pilipinas soon. Paano ko na lang ma-enjoy yung bakasyon ko, no? Baka nga hindi pa ako makaalis niyan. Pero kay thank you Lord, yun lang po yung nangyari nga. Siguro lesson learned na din na mas magdobli ingat din ako. Make sure din na safe yung yung bata pag magsakay sa bisikleta. Pero kaya ngayon chinek ko yung bike ko, buti na lang okay lang din. Kasi kahapon mas na-stress din ako sa iniisip ko kayo mga pangyayari sa buhay. Tapos iniisip ko rin, ay Diyos ko Lord, gastos na naman to. Papaayusin ko na naman yung bike ko. Kapapaayos ko pa lang yan, di ba? Nung last month ba yun? Nung pina-general check-up ko din yung bisikleta ko, magkano binayaran ko dyan? 200 euro something. So talagang inayos po nila lahat. Tapos kung papayusin ko yun ulit, edi gastos na naman. Kaya maka-stress talaga, guys. Ay, ambot na lang. Basta nagsigaw-sigaw na ako kahapon sa loob-loob ko lang. Ko, Diyos ko, Lord! Bakit? Kaya kayo dyan, mag-ingat kayo dyan sa Pilipinas, guys. Kung magmotor kayo, bisikleta, or kung ano man. As in, doble ingat na lang din. Pero minsan, din, no? Kasi kahit sa sobrang pag-iingat mo din, kung yung mga kasabayan mo is mga barumbado, yan din yung makatakot dyan eh. Kaya na lang, pray na lang din po before biyahe-biyahe. Dapat gising yung diwa nyo, lalo na yung mga long drives. Ingat-ingat na lang din. May naririnig na akong bababa, guys. Tingnan natin kung sino yan. Who is that? Aba, ka na naman? Japworms. Kumusta ang tulog? Parang bad trip ah. Good morning, Bicha. Kumusta ang tulog? Good. Good? Sino unang nagising sa inyo ni Kuya? Sino unang nagising sa inyo ni Kuya? Okay. Opo. Si Kuya tulog pa? Anong nangyari sa lip mo? Sugat? Bakit? Ik krijg van school. Natumba ka kapon sa school? Okay, ginoo. Si Kuya gising na, anak? Hindi pa. Nag-base na si Kuya. Dito ka nga, pati pakita mo sa kanila yung OTD mo. Punta ka sa Kukas. Tingnan nyo guys, yung pormahan. Ganyan mo yung trip niya sa buhay. Yung pang football, yung mga trainings na set. Ay na lang. Wala na talaga tayong magawa sa batang to. Kaya ito na talagang gusto sa buhay. Nagigigil na naman ako sa aking baby love. Sa aking baby love, bebe. No. Grabe naman, ang bata na yan, hindi nag-toothbrush, pero okay lang. Okay lang kay mama. Mag-work man si mama, okay? Okay. Okay lang, wala kayong pasok ni Kuya. Anong plano niyo sa buhay? Maglaro kayo ha, huwag mag-away masyado, okay? Okay, bungaro nga si mama mag-work na. Okay lang? Okay. Ang gawa na si mama ng milk, mag-milk na ikaw? My baby love! May love you pa, Aura?
love you pa, Aura. I love you. Kararating lang sa bahay, guys. Kalamig. Anong oras na ba? 4:30 ng hapon. Pero kahit tingnan nyo po yung bahay namin ngayon. Pagdating ko, ayan ang bumungad. Hindi normal talaga pag may bata sa bahay, uy. Kuya? Kumusta ang paa? Naglalaro po sila ngayon ni Ano Mila. Okay na po si Ano Matthew. Hindi normal, guys. Alam mo, pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos ito yung bumungad sa akin. Kita nyo yan? Mga anik-anik pinggan, mga pinagkainan. Ang magliligpit po neto, sila din. Hindi ko to linisin. Kaya nga rules dito sa bahay, kalat mo, ligpit mo. Ganyan po yung inaano namin sa kanila. Ginagawa o parang tutunan nilang maglinis nga. Nakakatakbo ngayon si Matthew, ibig sabihin okay na po yung paa niya. Buti na lang talaga walang pilay, guys. Matthew, can last one bag? One foot? No. Gawa po pala ngayon si Marcel ng ano namin dinner. Magawa siya ng meatballs tsaka salad. Makapagod ko today ngayon sa trabaho, guys. Kaya grabe ka, busy. Kahapon po kasi nakuha na ng mga magulang o ng mga bata yung ano nila, Kindervice lock yung tawag dito. Yung sinabi ko nga sa inyo sa previous vlogs natin na every quarter po ng taon may nakukuha dito yung mga bata. Ganyan na ganyan po lagi sa store. Once na makakuha yan nila, busy kay yung pera ng mga bata, ang ginagawa ng mga magulang po is pinamimili nilang mga damit. Kung saan pa, pinangtungit na joke lang po. Kung sa ating pa pinangtungit na ng mga nanay. Ano yan? Uy, pa-uwe. Nakita yung paa niya ngayon, guys. Narinig niyang nagbablog tayo dito po. Gusto ang paa, kuya. Ikaw yung kumila, oh. Nagluto din pala ako ngayon ng something na extra ulam, guys. Kaya parang gusto ko na lang magkanin. Kaya may badminton pa ko mamaya. Pero magkain din ako ng salad. Yan na lang pinakagulay ko. Kasi Marcel nagawa ng meatballs. Sabi nga sa akin, dapat pala sinabi mo na lang na magluto kayo ng ulam mo. Kaya para daw nagawa na lang siya ng iba. Parang nainis sa akin ngayon. Sabi ko sa kanya, gusto ko ting magkanin. Pero kaya kainin ko pa rin yung gawa niya, syempre. Oo, manangating papabay kung hindi natin kainin yung gawa niya, no? Effort pa naman mag-gawa siya ng meatballs. Paganda ko ng hair ko today, guys. I love it. You like my hair? You like mine? No, I think I also need to cut your hair soon. I also think so. Yeah, we can do it maybe Sunday. Monday, we're in Papa Mama. Monday. Or Tuesday, I'm free at work. Kailangan ko na kasing ikat din yung ni Marcel, guys. What do you want? Yung buhok niya, kaya medyo mahaba na yung buhok niya ngayon. Which one? Knife. Oh. Which one? Bigger. My favorite one. I don't know which one is that. This one? Oh. My favorite pala siyang dito, guys, pangkat. Iliwaw. Ibaba po ang paa pag kumakain, please. Ate siya, now. May pinapakita po ngayong video si Marcel sa mga bata. Yung nung baby pa si kuya. Dami lang. Si Matthew, guys. Si Matthew nung baby pa. Ashley. Kumusta na? Kumusta ang paa? Sinabi ko na sa kanila, pero ngayon, kumusta? Anong nangyari kahapon? Sabihin mo sa kanila. Sa Tagalog. Ikaw din sa Tagalog. Sabihin mo, pumasok yung paa ko sa gulong. Ja, dat gezegd. Pero okay na ikaw na? Nee. Better na ikaw? Store? Better na ikaw? Ik wil zien. Okay na ko siya, kaya naglaro-laro na eh. Yako. Laten we mensen zien. Parang kalawin ko ng mukha ko ngayon, guys. Karami pong nakain ko, kaya kailangan natin Kijk daar, zie nog een keer. maniguro mamay paglaro natin ng badminton, no? Oh, that's also cute. Okay, Matthew?
Sabi niya, kata. May mga ano pa kasi si Marcel videos nung mga baby pa yan sila. Sa cellphone ko parang wala akong masyadong videos, pero pictures po meron pa ako yung mga kina. Makikita siya. Oh, superstore, Seth. Tingnan niyo si Matthew guys nung baby pa. Oh. Nee, we got the same! Is nou precies hetzelfde. Yung ngipin oh. Kita Exactly niyo the yan? same. Ginagaya niya ah. Uy, hindi normal ka na mukha ko guys. Parang kailangan ko ilaw yung ano ko, yung mukha natin sa camera. Pero nagbawas ko na ako ng timbang, sa totoo lang. Parang 3 kilos ata. Pero pag sa gabi na, bumabalik po siya. Moody. Tingnan nyo nga si kuya guys. Ay ano, naglilinis na po yan siya. Itong babaeng to ngayon dito sa mesa, alam nyo, mautak. Tinagalan niya po talaga yung pagkakain-kain niya. Para hindi siya dito, linis-linis. Ay, si kuya busy oh. Tignan nyo yan. Sabi ko sa inyo kalat nila, ligpit nila. Ganyan po dito sa bahay. Di pwedeng ako lagi linis. Ano yan? Mama, ik doe het wel. Ha? Oh, thank you. Thank you. Bait naman ang aking kuya koy. Uy, galing maglinis niyan guys. Ano pang gagawin mo? Ano pang gagawin mo? Pabilibyan siya sa inyo. Uy, naglinis din ng mga hugasan. Hala. Mag ik eventjes een nat doekje? Hindi, magtanggal mo ng mga kalat dyan. Mamaya ka na maglinis ng mesa, okay? Ik heb je een flesje gegeven. Kijk. Sure, Jij zei toch zo dat jij het koud had? Yeah. Bakit? Sinabi ko di ba na nilalamig ako? May dalhin daw siya dito. Hindi ko lang kung ano. Ay, grabe naman ka. Grabe naman talaga ka. Ano ng ating kuya, guys, oh. De handjes hier. Tingnan niyo. Ito po kasi yung nila ni Willet sa bahay kay malamig. Sinusuot to nila minsan. Ganyan nga, para tayong wakwak na. Kay kuya. Flika. Wala ko yung kalat mo na matapos maglinis. Very good. Wow! Ikaw, kumain ka na dyan, manang. Ta. Tapos na kuya. Thank you. Okay na, meron na si mama, fashion. Thank you, kuya. Koud. Okay, meron ng fashion si mama. Okay? Thank you. Kita nyo yan, guys. Kalinis na po dito, oh. Di ba? Si kuya po lahat ang nagligpit. Lagay na dyan lahat sa lagay ng mga laruan, kuya. Yung orange dyan, kuya, yung oranye na pang swimming nyo dapat. Din dapat yan, malinis dyan. Tama. Ay, goed. Sabi ko sa inyo, magaling na yan sila maglinis eh. Itong isa lang talaga kay mas mautak siya today. Tingnan ang food mo. Malapit na maubos. Hindi kasi to siya magalis dito kapag hindi ubos po yung pagkain. Pa. Ik kan toch het beste opruimen? Yeah, shaker. Sabi niya magaling na daw siya maglinis ng bahay. Good job, kuya. So siguro guys, end ko na po yung vlog no. Kaya may laro po tayo mamaya. Naipit na tong natin. So wait lang. Sino magsama sa pag end po ng vlog? Mila! Please like and subscribe. Bye bye. Thank you for watching everyone. And good to opwarming. Bye bye. Thank you for watching everyone. Iemand po. Bye bye. Perfect. I love you. Very good, kuya. Sabi mo, I'm okay? I'm okay. Hindi na masakit ang paa, no? Beetje. Konti na lang. Pero next time, alam mo na yung gagawin mo sa paa mo, ha? Ja, sorry. No, you don't need to say sorry. Oh, ikaw ba ba na? Sorry pa po siya. Ibig na ako mag-sorry sa kanya. Bye. Anong bye? Bad trip ka? Please like and subscribe. Bye bye. Thank you for pooping me. Everyone. Ingat po. Bye bye. Nag-alarm yung Marcel. Next to poopy. Ano siya? Alas 6 na, medication din yan, Marcel. Babe, did you take your medicine? Did you take your medicine? Kijk Camilla. So, thank you for watching po. Wil jij een ijsje? Nay, huwag needs. Tanong siya kung gusto ko ng ice cream. Bye-bye guys! Sana nag-enjoy kayo sa simpleng vlog today. Tomorrow again kapag hindi absent at kapag hindi tinamad. Bye! We love you all. Bye-bye po.